po yung anak ko po na sila po ang pumasok. Sabi niya po, yung may-ari, basta ibalik nyo na lang po yung pera, okay na tayo. Sa init ho ng ulo ko, hindi ko natimpi yung galit ko na ano ang ninakaw, yung ang kakainin ka. Ay, kita mo nga naman, ano? Tama pong ginawa ninyo. Marami akong natutuwa sa ginawa ko. Marami natutuwa. Din Sige. pabubwisit. Pagkaraan pa siguro ako ng 5 taon, hold upper na yung mga yan. Kailan po nailagay sa kamay ninyo ang batas? Nung pa pong naupo akong kapitan. Ay, sandali sir. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Labag sa batas pong ginawa ninyo, sir. Ano, nawalan ka ng bayag? Hindi, meron. Gusto mo palang ilagay ang batas sa kamay mo, ha? O yan, nilagay ko rin ang batas sa kamay ko. Sinampal ko sa mukha mo. O ano, kakasa ka? Dapat bang ilagay sa sariling kamay ang batas kung ang isang menor de edad ay nagkasala? Isang ama mula sa Nueva Vizcaya ang humihingi ng tulong sa hashtag Ipabitag Mo. Ang sumbong, itong Setyembre 29 ng gabi, ang kanyang anak na si alias Gian, 16 anyos, nahuling nagnakaw ng 2,000 sa isang tindahan kasamang kanyang mga kaibigan na isa ring menor de edad. Noong September 29, nakagawa po ng mali, kasalanan ang aking anak at pumasok sa isang store. Noong kinausap po nila ang aking anak, ay nagkasundo po ang may-ari ng store na ibalik na lang po ang pera. Nakaharap po ang isang kagawad sa barangay. Bilang respeto, inintay umanong dumating si Kapitan upang mai-report sa kanya ang naturang insidente. Subalit si Kapitan Rolando Hernandez. Nung dumating po si Kapitan, parang galit na galit po siya. At sinabi niya sa aking anak na palunukin siya ng pera. Kung hindi daw po niya lunukin yung pera, ay didilitan po niya ang kanyang leeg ng aking anak. Kumuha po siya ng 100 buo at limang tagpipiso po at binalot niya po sa 100 pesos bill po at pinanunok niya po sa aking anak. Kaya naman sa takot ng binata, napilitan daw si alias Gian na lunukin ang 100 pisong papel at 2 pisong barya. Ang hinanakit ng amang si Junior, kahit umano may kasalanan ang kanyang anak, sana dinala ito sa tamang tanggapan at hindi na pinarusahan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Magandang hapon sa iyo, Jonar. Magandang hapon po po. Kailan nangyari itong insidente na to, Jonar? September 30 po. September 13 naganap yung sinasabing insidente na ang anak mo'y kasamang kanyang barkada may kinuhang pera doon sa tindahan. Tama? Opo. Alas 11 po ng gabi ng 29 po yung nangyari pagloloob po nila sa kantina po. Paano nalaman ng kapitan at ng barangay na ng loob at medyo nagnakaw sa loob ng tindahan yung anak mong 17 kasama ang minor de edad alas 11 ng gabi? Sino daw ang testigo? Yung may-ari daw po, ang sabi niya doon sa barangay po, pakitawag niyo po yung 2 bata po na nasa harap po ng tindahan nung nagsarado po kami, sabi niya, tapos bilanggit po yung pangalan nila. Yun po, naggumawa na po daw ng invitation po si Kapitan and then po pumunta po sila dito sa bahay, pinaperma po sila ng sapilitan po. Parang ang suspetsya na may-ari, imbestigahan yung 2 bata na alas 11 na ng gabi nakatumambay sa labas ng kantin. Yun ang pinagbintangan na posibleng nanloob kumuha ng 2,000 piso. Tama? Opo. Kaya ang ginawa nito dahil walang witness, ni-report ng may-ari, imbitahan ang mga bata para maimbestigahan kung sila nga. Tama? Opo. Nung dumating po daw sa barangay po, nag-usap po yung anak ko saka yung may-ari po ng kantina, pinapaamin po nila yung anak ko. And then po, nung hindi nila mapaamin po yung anak ko, tinawag po nila yung isang kagawad po, yung pamangkin ko po na kagawad. Umamin po yung anak ko po na sila po ang pumasok. Sabi niya po, yung may-ari, basta ibalik nyo na lang po yung pera, okay na tayo. Nagtataka lang ako. Wala man lang sinabi yung pamangkin mo sa kay Kapitan Kap. Pamangkin ko po yan. Sandali, sasabihin alias Gian, ano bang ginawa mo? Kasi kung nandoon, dapat may magulang
nandoon ka rin nakikinig o nanay ng bata. Kung wala nang nanay ng bata dahil kadugo mo, pamangkin mo yun, dapat siya ang tumayo, parang guardian. Siya ang tumayo, pagkatapos bago ginawa yung pag-iimbestiga, tumawag kayo ng social worker ninyo dyan para mapangalagaan ang karapatan para wag lumagpas si kapitan na magpataw ng parusa. Nagtataka ako, ano ang ginawa ng pamangkin mo? Kahit na gusto niya nang sawayin po si Kapitan, magkaaway po sila dahil po maling pamaraan po na pagkano ni Kapitan mga pagtatrap talk sa mga tao po saka sa mga barangay official po. Kaya natatakot po silang nilang banggayin si Kapitan po. Gusto mong sabihin, si kapitan abusado sa kapangyarihan niya. Hindi na pabor yung iyong pamangkin na para sinabi kay Kap na lang, Kap, wag naman ganon. Ang nagpagtataka ko, yung bang nagrereklamo mismo, nandoon ba sa barangay habang iniimbestigahan yung bata? Opo. Nagulat ba yung nagrereklamo sa ginawa ni kapitan na pinakain, pinalulok yung barya, tapos pinakain yung papel? Ayan, nakikita sa x-ray, kapag hindi nilulok yan, gigilitan niya ng leeg. Hindi ba naasiwa yung nagrereklamo na sinabi, Kap, wag naman Kap, bawal yan. Kap, wag naman. Sige, pasauli mo na lang. Bakit kinakain palulukin yung pera, i-deposito sa lalamunan? Sir, kaya ako lumapit sa inyo dahil parang tagilid po kami dito sa kaso po namin na ito. Ang dami niyang kapit po na matataas po na sa gobyerno po. Ganun. Sige, relax ka lang. Tawagan to si Kap. Hello? Hello, magandang hapon, Kap Hernandez. Kap, si Ben Tulfo, live po tayo mula sa Maynila sa People's Television Network, Channel 4. Kap, magandang hapon. Magandang hapon din po. Natutuwa nga po ako na i-interview din ninyo ako. Maipaliwanag ko rin po yung site ko. Sir, ano pong masasabi ninyo rito? Ano bang nangyari dito, sir? Meron po nagreklamo dito na ninakawan. Mainit ang ulo ko dyan sa mga ganyang bagay. Na nakaw, gano'n. Dinapnan ko na yung mga yun doon, pati yung ninakawan. Inamin po niya na siya ang pumasyo. Sa init po ng ulo ko, hindi ko natimpi yung galit ko na ano ang ninakaw, yung ang kakainin. Ay, kita mo nga naman, ano? Tama po ang ginawa ninyo. Marami akong natutuwa sa ginawa marami ko. natutuwa. Din Sige. pabubwisit. Pagkaraan pa siguro ako ng 5 taon, hold upper na yung mga yan. Okay. Meron ho bang testigo na nagsabing nakita ng loob yung bata? Pero sila din mismo inamin nila. Okay. So walang testigo, pero sila po'y umamin sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Opo. Talagang kinuha nila. So, paano po sila nung umpisal? Tinakot po natin? Kusang loob umamin o pinaamin? Kusang lobo. Meron po bang magulang doon na kasama ang bata? Ito po yung pinalulok ninyo ng barya. Wala po dahil Okay, sige sir. Kung walang magulang, meron ba sir, representante ng MSWD, social worker? Wala po sir. Wala rin. Wala bang abogado sir na nakatingin doon kasi may karapatan din ng mga bata protektado po sila ng batas? Wala rin po. So sa makatuwid, kayo lang at tanod ninyo tsaka yung bata o walang magulang, so umamin yung bata. Opo. Alam niyo po ba sir ang ibig sabihin ng child in conflict with the law? Opo, naintindihan. Alam mo yung ibig sabihin, sir, ito yung mga bata na kung minsan napabayaan, mauuwi po sila doon sa parte, siguro gagamitin ng mga kriminal o di naman kaya, matututo po silang gumawa ng krimen at pag ikay matanda na gumawa ka ng krimen at medyo ibang bagay ng patulit-ulit, nagiging kriminal ka na rin sa iyong gawain. Tama, sir, di ba? Opo, sir. Tama bang ginawa ninyo, sir? Para sa akin po, tama. Tatanong ko po sa inyo, kailan po nailagay sa kamay ninyo ang batas? Nung pa pong naupo akong kapitan. Ay, sandali sir. Kayo po, tagapagpatupad lamang ng batas bilang ama ng barangay, hindi para magdisiplina, hindi para magparusa, bagkos ipagkakaubayan nyo sa pamahalaan dahil napakalit ng unit ng baluarte mo bilang isang ama ng barangay. Hindi ka alagad ng batas. Hindi ka tagapagpatupad ng batas. Wala sa iyo husgado, wala sa iyo ang mga alagad ng batas. Ika'y barangay. At bilang ama ng barangay, gagamitin mo ang mga prosesong ipinagkaloob sa iyo ng ating saligang batas. Sa ilalim ka ng ehekutibo, local government. At pagiging local government, hindi ka pwedeng gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Labag sa batas pong ginawa ninyo, sir. Ako'y magsasabi sa inyo, pag-aamin nyo po sa ere, nagsasabi na po ako sa inyo, mas magandang wag na po kayo magsalita kasi maiipit po kayo.
Iba po yung pwede po kayo maging disciplinarian sa inyong mga anak, pero wag sa punto, sir, na parang pagkakastigo niyan, protektado ng batas. Sir, etong pagpapalulok nyo ho ng barya, nakikita po dyan, inamin nyo rin. So sir, ano sa palagay mo kung gagawin ko sa'yo, pakain ko rin sa'yo, palulok ko sa inyong barya, ilalagay ko sa kamay ko bilang si Ben Tulfo na Tulfo brother na astig, gagamitin ko sa kapangyarihan ko, yung ginawa mo gagawin ko sa'yo. Ano sa palagay mo? Tama o mali? Para sa akin, mali. Ganun. Okay, so umaamin ka na mali ang ginawa mo. Inaamin ko. Pag-aamin mo niyan, sir, criminal case yan. Pagpapalulok ng barya sa pilitan, walang tao roon. Ito pong ginawa ninyo, masususpindi po kayo nito. Masasampahan po kayo ng kaso, abuse of authority sa ombudsman. Matatanggal po kayo sa pwesto. Yung init ng ulo mo at sobrang galit mo, hindi ka karapat dapat maging kapitan. Ilalalagay mo ang batas sa kamay mo. Tandaan mo, meron tayong pulis, may piskalya. Wala sa kapangyarihan mo dahil protektado sila ng batas at may batas sa ilalim ng saligang batas, yung sinasabi, the juvenile law. Kahit na sila in conflict with the law, may karapatan sila. Hindi mo sila pwedeng hulihin. Ipapatawag mo sila, ang magulang. Ipipresenta mo sila sa DSWD. Para nang sa ganun, masuri kung ito ba'y may kunting problema yung bata. In conflict with the law. Anong dahilan in conflict? Baka kasi mga batang hindi pala naintindihan. Kaya sinasabi, sir, may discernment ba? Alam ba ng batang ginagawa niya or katuwaan lang? Sa iyo, sir, kastigo ng ginawa mo. Hindi na po tama to. Magiging kuting ka lang para sa akin. Ako'y tigre. Lalamunin kita sa pangangatuwiran mo. Tutuwirin kita. Mali itong ginawa mo eh. Nagmalaki ka pa, pinabayaan kita. Yang estilo mong yan, hindi po pwede yan. Ako magsasabi sa iyo, isa pa. Ikaw at ako magtutuos. Lilipad ako dyan, makakita ka ng hagupit na hindi po ba nakita, didisiplinahin din kita. Hindi ako nagbibiro. Kasi may karapatan ako, may bayag ako sabihin harap-harapan sa iyan. Palulok ko rin sa iyong ang barya ng piso or kung anong ginawa mo sa bata, ganun din. Pag hindi mo ginawa, sasapatusin ka sa ulo mo. Hindi ako nagbibiro, papatay lang ako ng camera. Wala pong makikialam sa atin kahit na pulis. Ang usapan dito, usapang brusko dahil ang lengguwahe mo, bruskuhan eh. Nakakabwisit makita sa mga taong kapareho mo, laki-laki mo, tapos pinagkaitan mo ng karapatan yung bata na protektado ng saligang batas. Pwede kang masamban ng kaso ngayon, pwede kang masuspinde. Kahit na nagnakaw yung bata, pinaamin mo eh. Wala siyang abogado, wala siyang magulang, walang DSWD. Yung inyong mga barangay, sangkaterbang mga inutil na mga tanod, wala man lang nagsabi sa sir, boss, bawal yan. Lahat ba sila sumang-ayon sa ginawa mo? Kasi kung lahat kayo sumasang-ayon sa ginagawa nyo, dapat sa inyo pag-uuntog-untugin mga ulo nyo pareho eh. Ano, nawalan ka ng bayag? Hindi, meron. Oy, ano kaya bisitahin kita riyan para pakita ko kung anong siga? Kasi una sa lahat, mali. Umaming ka mali ang ginawa mo, masasampahan ka ng kaso. Pag Tulfo na ang tumugi sa'yo, shoot ka sa banga. Di ka makakaligtas. Wala sa amin ng kapangyarihan. Tagapagtanggol kami ng mga inaapi. Tumatayo kami sa mga taong mahihina. Magandang hapon sa Yusek Felicito Balmacina, sir. Good afternoon. Magandang hapon, Ben, at sa lahat ng bilyon-bilyon ng mga taga-pakinig. Okay, sir, kami po una sa lahat tumawag po sa inyo kasi para ikukonsulta po ito gahing kaso. Pag ang isang minor de edad, sir, protektado ng batas, the juvenile law, at ito po'y sinabi, nagnakaw raw, wala namang witness, although umamin yung bata, sir. Pag pinatawag mo sa barangay, paano po ba yung proseso, Yusek? Una, siyempre, yung complainant, kailangan po makita natin, mabasa. Sabi nga, no one is above the law. Kahit na ikaw ay elected official o government official, pag ikaw ay umabuso talaga at napatunayan, talagang may paglalagyan ka. Kaya po idadaan po natin sa proseso kung yan po ay makararating sa tanggapan po, immediately ay a-actionan po natin sapagkat hindi po natin tinotolerate yung mga pag-abuso, lalong-lalo na yung mga elected official. Tayo po taga-ayos ng problema, hindi taga-pagpalaki ng problema. Kung minsan nga po talagang hindi nawawala yung pagkukulang, pagkakamali, pero makakaasa po kayo, boss, na hindi natin palalagpasin ang anumang pag-abuso
ng mga barangay, lalo-lalo na sa pangangasiwa po natin. Alright. Sir, may dadagdag po ako sa inyo. Sabihin na po natin, sir, umamin yung bata pero wala pong magulang, wala pong DSWD, wala pong abogado at si kapitan lang at yung kanya mga tanod. Umamin yung bata. Umamin naman. Talagang totoo, sir. Sir, yung pong ginawa, kung anong ninakaw mo, sabi ni kapitan, ngayon, umamin, pinalulok niya yung barya, yung piso, nandoon sa x-ray sa lalamunan, pinakain din yung 100 piso, kasi kung ano daw ginawa niya, parang disiplina. Tama ba po, sir, sa barangay, ama ng barangay, magdisiplina sa kanyang constituent na wala pong magulang, wala po yung MSWD sa parting to? Wala po sa kapangyarihan ng sino mang kapitan ang magparusa kung meron mang mga nagkamali at nagkasala. Wala pong karapatan, wala sa kapangyarihan ng sino mang kapitan na yung nagkamali, parurusahan mo. Ang isa pong pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pa uling pagkakamali na ginawa mo. Sapagkat kung iyon ang magiging panuntunan, paano kung magkamali si kapitan? De yung taong bayan, parurusahan din siya. So kaya nga po tayo may batas para sundin natin yung batas at yung proseso ng batas. Kaya po makakaasa kayo na itong mga ganitong klase, lalo pa kung umami siya, talagang mabigat po yan. Criminal, administrative, talagang mananagot siya kung ang complainant talagang itutuloy po niya. Okay. Kaya makakaasa po kayo na gagawin ko lahat ng magagawa ko para mabigyan ng katarungan at hustisya yung bata na naabuso. Kapitan, magsasampa kami ng kaso laban sa'yo, papangunahan namin. Umayos ka, madudurog ka rito. Larga! Layas! Wala kang kwentang kausap. Buisit ka. Sisiga-siga ka pa. Sinabihan ko na rito. Okay, sige, ganito. Jonar, Sir, nakita mo na kung paano ko binoljak yung siga na akala nyo siguro. Nakascore na siya. Ngayon, relax ka lang. May tutulong sa iyo, masampahan ng kasong kriminal, administratibo, yung ugok na kapitan na yan, na sisiga-siga, yan, biglang nawala ng boses yung kanyang bolbolyas, nalulok niya sa lalamunan, kaya hindi na makaya. Ayan, pinagsasabihin ko, tinatrato ko ng parang akala mo pusang pinalayas dun sa lugar. Simple lang. Tutulungan ka namin, okay? Cargo ka na namin. At ikaw, Kapitan Rolando Hernandez. Rolando Hernandez, nakikinig ka, ha? Siga ka pala, ha? Dati tigre ka, kuting ka na. Dati cobra ka, bulati ka ngayon. Agila ka, sisiw ka. Ganun lang kasimple kung tratuhin ka namin. Nagmalaki ka pa sa programa ko, ha? Gusto mo palang ilagay ang batas sa kamay mo, ha? O yan, nilagay ko rin ang batas sa kamay ko. Sinampal ko sa mukha mo. O ano, kakasaka? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Di pa po tapos. Tandaan. Pag dito po sa amin, iba po kami. Rule of law. Maangas, lengguaheng maangas. Ang nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag, ipabitag mo.